558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila, sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Diretso mga balita sa hanap po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Unahin natin yung Sari-Sari Store na inararaho ng 16-wheeler tanker sa Orion, Bataan. May balita si Mike Sigaral ng Armen, Bataan. Mike, iradyo mo. Ciao buddy, grabing nasugatan ng isang 52 anyos gulang na truck driver matapos araruhin ito ang kabahayan sa bahagi ng Roman Highway, Barangay General Lim, Orion, Bataan. Ayon sa pahinanting si Abresil Labril, nawalan umano ng kontrol sa manibela at nagloko pa umano ang brake na minamaneho nilang oil tanker truck na may plakang CUR 829 habang binabagtas nila ang naturang highway galing Limay, Bataan patungo dyan sa Maynila. Nahirapan pa umano mga rescuers na alisin ang katawan ng driver na si Martinico Perdigones dahil sa naipit ito sa driver seat. Ang driver ay dinala sa Bataan General Hospital at nagpapagaling na sa tinamong head and body injuries. Kasama sa Bataan para sa DZXL 558, Mike Sigaral, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. Samantala, patay naman sa nasunog ho na tanker. Umakyat na sa dalawa. May balita si Jamie Lee De Castro na Armen Southern Tagalog. Jamie Lee, iradyo mo. Kapwa nasawi ang driver at helper ng oil tanker na bumaliktad at nagliyab sa Barangay Malinaw, Ilaya at Timonan, Quezon Province. Kinilala ni Police o ni PDRMC Chief Henry Buzar ang mga nasawi na sina Nelson Aguila, driver ng tanker, at helper nito na si Edgar De Castro, kapwa ng Malabanban Norte. Sa ngayon, isa pa lamang ang nakukuha sa dalawang bangkay na naipit sa nasunog na tanker. Una nang sinalpak ng tanker ang isang elf truck kung saan nasugatan ang mga sakay nito na sina Jerome De La Cruz, driver, at helper na si Justin Avila. Matapos na salpukin ng truck ay bumaliktad pa ito at saka nagliyab ang unang bahagi ng tanker kung saan sinasabing naipit ang driver at helper kung kaya't hindi na nagawang makalabas at doon na binawian ang buhay. Nagpapatuloy ang retrieval operation upang makuha pa ang bangkay ng helper ng nasabing tanker. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DZXL 558, Jamie De Castro, Tatak R. Amen. Naglalagablab na mga balita. Sa Taguig, nagkarambola mga kasama 10 sasakyan sa C5 Road, Taguig kanina madaling araw. Isang netalang patay na tinatay nasa edad 20 hanggang 25 na hindi pa nakikilala. Nabatid pong nahati ang katawan nito matapos tumilapon mula sa inangkasang jeep at masagasaan na isang 16-wheeler truck. Maliban dito ay 8 katao rin ang sugatan sa insidenteng isinugod naman sa pagamutan. Sangkot sa karambolan 3 truck, 3 jeep, 2 kotse, isang AUV at isang police car. Sa inisyal na ulat, 2 truck ang nagkakarera, Sos Mariosep, na bumangga sa isang pampaserong jeep. Sa ngayon inihanda na po magkasong isasampa sa ilan sa mga driver. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo. 30 days bago po ang Mayweather Alvarez fight, tumimbang ng 150.3 pounds. Mas magaan ang 2 libra sa 152 pounds weight limit sa middleweight division sa American undefeated at pound-per-pound king Floyd Mayweather Jr. Una rito tumimbang naman sa Unified Super Welterweight Champion Saul Canelo Alvarez ng 166.8 pounds. Sa mandatory weigh-in na nangangahulugang kailangan niyang magbawas ng nasa 14.8 pounds pa sa loob ng isang buwan. Kasabay niya nagpahayag si Mayweather na handang-handa na siya para sa kanilang championship showdown. Ang Mayweather versus Alvarez fight ay susuntok na September 15 sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada. Naglalagablab DZXL Showbiz Balita. Andito na
Hindi ho si Loli. Hindi si Miss Candy. Good afternoon! Hi, Papa Buddy! Hello sa inyo lahat, mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Dinapuan ng dengue ang comedian TV host na si Michael V. Nako, talaga naman kahit bata o matanda ay talagang hindi sinasanto ng mga lamok na ito. Oo, at sa all year round na siya, no? Nga kahit na anong season, basta umataka siya, talagang kakagating kanya. Ang klase talaga yan. Egyptian na yan. No? Una na niyang sinabi na bad flu ito, pero matapos ang mga lab test, dengue pala ang tumama sa kanya. Bumabaro ng todo ang kanyang mga platelets, bagay na nagpapahina sa kanya ngayon. Ayan, tuloy. Kaya super prayers daw ang kailangan niya para makapag-recover siya at bumalik ang kanyang dating sigla. At eto naman, super sa sigla dahil dumating na ang Twilight actor na si Taylor Lautner. Aba talaga naman, ang mga fanatics nito ni Taylor ay talagang magdamag nag-abang sa naiya para lang maabangan ng kanilang idolo. Si Jacob sa Twilight yan. Kanina nga, madaling araw siya dumating at dahil talaga namang super sa init ang salubong sa kanya ng mga fans niya naghihintay sa kanya. Dami raw na paso. Hindi alintana kung magkakaroon sila ng ng maso. Kasi sobrang init na magsalubong. Pati daw ikaw, pulang-pula, nag-aapoy. Grabe, no? Basta talaga, Papa Buds, no? Pag meron kang iniidolo, kasi hodang bumagyo, o magkaroon ng mga ipo-ipo, wala kang pakialam, basta makita mo yung idol mo. Yung uma-idolize kay Baby, galing pa ng Syria ba yun o Damascus? Talaga? Wow. Syria. Syria. Updated pa sa siya. Pilipinas. Para naman sighting ang kanyang beautifulness. Kaya blooming na blooming yung ale. Talaga Syria. Yung mga, yung ano mo, kamandag mo, talagang pang Syria, no? Sa bagay, para maiba naman ang lahi, di ba? Why not? Di ba? Cute din ang mga Syrian mga Bombayin, di ba? Yung mata mong yan, ako, didilat yan ang bongga. Kung ano ang singwala mong balahibo, yan, makakaranas ka ng ganyan. Nagpaahit ba? Hindi. Hindi talagang hindi balahibohin, Hindi balbon. Hindi balbunin. Ano ba yan? Mamaya kung ano pang masabi ko dito. Balbunin. Ang gaganda kasi, minsan kasi mga balbon ang lakas ng arrive din. Lalo pag sa bandang dibdib, di ba? Ay, grabe na to. May pugad. Yan yung mga type ni Loli. Text kagad si Loli. Gusto niya yung ganun parang feeling niya nakadapa siya sa carpet. Yeah. Carpet, yung pala mga balahibo pala ni ni Bantay, nagkalat sa dibdib. Ang problema pag sa likod tumubo yan. May iba na yun At saka sa bandang baba, naku, baka tumuha ng buntot. Ibang na yan. Nilala. Okay. So, magaling na si Michael V. Michael V. Na. Paparecover pa siya, papadami pa siya ng mga platelet niya. Okay. Kaya kailangan kanyang mga fans din, super prayer din para sa Okay, good luck. Okay po, yan pang ating latest showbiz chika ngayong Friday night. Friday na pala, bilis no, grabe na to. Thank you Lord. Tapos naman po linggong ito. Maraming salamat at sa mga susunod pang linggong darating. Ito po nag-iisang dakila sa ngalan pa rin po ni Lolly, Miss Candy Tatak RMN. Thank you, Miss Candy. Gas panghina. Hindi gasgas, hindi umaatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Babies around. Hi, magandang tanghali mga kasama. Kuya Buddy, matanong ko lang, Sure. Na-try mo na bang mag-yoga? Hindi Ever pa, sa buhay mo? Hindi talaga. Ay, hindi pa. Tumatahimik lang ako minsan or napapadpad sa tahimik na lugar pero hindi pa. Ikaw? Oo. Masarap. I mean, paano ba yung yoga? Yoga kasi hindi lang 'di ba pang concentration, pang stretch din ng katawan natin. Ito ba yung maraming posisyon na mahirap? Oo, ito nga po 'yon. Sige nga po. Kaya para dyan sa mga mommies na mahilig mag-exercise, lalo na mag-yoga, good news sa inyo dahil pati na rin ang inyong kids ay maaari nyo nang isali. Additional bonding rin ito sa inyo. Hindi lang tayo ang napapagod at nasistress, diba? Pati na rin ang mga
marketing natin na nag-aaral. Syempre may mga homework, ganyan. Kaya i-enroll nyo na sila sa kids yoga. Sila hindi lang makakaranas na mag-yoga. Meron din itong storytelling at arts and crafts. Alam nyo ba na nakakatulong ang yoga na mag-develop ng concentration ng mga bata sa kanilang mga ginagawa? Nakakatulong din ito sa pag-develop ng kanilang mga bones and muscles. Kaya bata pa lang, mag-ehersisyo na. So, nag-yoga ka rin pala, ha? Oo. Okay. Yan. At yan po ang balitang panghimagas. Kundi si XL Sin, Wonchong Sin, Washer Phoebe, Tatak Arnel. Thanks, baby. Naglalagablab na mga balita. Ay, paalala lang, simula August 16, mga kasama, ngayon na ho yan, Biyernes. Ang Local Health Insurance Office Manila ng PhilHealth ay lilipat na sa bagong nilang lokasyon. Ito'y matatagpuan sa number 1810, that's 1810 JARS or JARS Building, JP Laurel Street, San Miguel, Maynila. Ito pong kanilang health insurance office na ito ay dating nasa 4th floor ng Mark 1 Building, 1971 Taft Avenue, Malate, Maynila. Ang ilan sa mga serbisyo na pinagkakalob dito ay ang pagpoproseso ng membership registration ninyo, pagtanggap ng benefit claim documents at premium payments, at pagprint ng member data record at PhilHealth number card. Ito ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para pa rin sa dagdagang katanungan, tumawag lamang sa 441-7442. That's 441-7442. Alas 12:32, oras atid ng PhilHealth. Naglalagablab na mga balita. Tuloy po ang pagtangkilik ninyo. Pagtaya sa loto, nakatulong ka na. Pwede ka pa maging milyonaryo. Pusong panalo, piseso, thank you. Diretso na ho kami. Pagkain sa inyong pananghalian, mga kasama. Nalagablab na balitang Tatak RMN. Inyong napakinggan today, tanghali na po ng Biyernes, August 16, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, pangalan po ni Wenga La Peña. Ako si Buddy Oberas. May po sa DCXLI, Tatak. Tatak RMN. 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.